Hello, Sir Allen. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing tayo sir ng unit na order nyo. The Umarex Glock 17 Gen 5 MOS by GHK. Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay. So, ayan sir, meron siyang sticker na Cerakote. Means the outer barrel and the slide is coated with Cerakote finish. Parang Cerakote yata yung ginagamit sa tunay na baril. Okay, so, yan. Okay, so ito yung unit. Okay. So, remove ko lang yung magazine. Okay. Ayan, sir. Okay, so, ayan. Ito yung MO sa MOS. Okay, so, alisin yan. Okay. So, Gen 5. Right, the latest version ng Gen 5, okay, mayroong front serration, okay. So, ito yung magazine. Ayan, parang same siya sa tunay. No, akala mo plastic. So, medyo lightweight din siya, no. Okay, may pagka-aluminum. Alright, so, ayan. Okay, so remember, yan, yung goma na yan, no. Bantayan mo yan kasi natatanggal yan kapag pinapress mo tong pag kunyari may gas, tapos pinarest mo to, natatanggal yan, sasama yan. Kaya, kapag magpa-press ka ng, magre-release ka ng gas, kailangan medyo nakahawa ka dito para hindi siya sasama. Okay? Kasi pag yan tumalsik, pag bumabaril ka, gumagano na siya. Okay? Hindi siya magba-blowback. Yun, nawawala yung goma. Okay? So, yun. So, ngayon, to what comes in the box. So, meron siya nung 4 pieces na optic plates, no? Tapos, meron siyang tool pang remove dun sa cover and pang adjust dun sa hop-up. Okay? Tapos, meron siya kasamang loader and manual. Okay? So, itong loader kasi na to, medyo malaki siya. So, medyo, for me, medyo nahihirapan ako gamitin. So, huwag mo na siya gamitin. I'm just going to give you another loader. Kasi naka-super glue to eh. Kung hindi sana naka-super glue to, kahit adapter na lang bibigay ko sa'yo eh. Kasi naka-super glue eh. So, bigyan na lang kita ng bago. Okay? So, yun yung extra freebie natin. So, kasi parang ganito kasi adapter. Ito kasi mas maliit. Sakto. Sakto yan dito eh. Okay? So, kunwari, ganito yung loader mo, pero hindi ganito yun. Color white yun eh. No? So, this is a China loader kasi. So, ibibigay ko sa'yo, Taiwan din. So, ayan. Parang ganyan siya kakabit. Okay? So, teka lang, lagyan ko muna ng gas, no? Okay. To load the gas, bababa mo yung spring dito. Okay. Gagamitin mo yung kuko mo para makita mo yan. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng gas. Okay. Parang konti na nang pumasok. Medyo mataas yata pressure. Tapos, lagyan natin ng BB. Okay. So, ganyan. Paglagay ng BB, so, medyo iaangat mo ng ganun. So, kunwari ganyan. No? Medyo igaganon mo. Para kung po pwede, dyan, yung sa pinaka-tip, dun sa pinaka-tip, dun pumapasok yung bala. Okay, so yan, ganyan. Yan, mas mabilis oh, di ba? Normally, hirap maglagay dito eh. Tigas eh. Pero pag ito ginamit mo talaga, mas mabilis na. Okay? So, hindi ko alam kung ilan nalagay ko. Right? So, pagka nabitin na lang, load na lang ulit. Okay? So, yan na. May bala na to. Tapos, alisin ko lang yung sticker. Okay? So, ayan. Ito yung may pagka-realistic yung tunog. At saka pagkasa. Kasi parang walang sumasabit. Pero actually, meron. Nagkataon lang na yung sumasabit kasi sa kanya sa pinaka-umpisang-umpisa. Hindi siya katulad pag yung BFC kasi nasa gitna, nasa midway. Parang yung BFC kasi parang mga WE na parang nasa midway, tsaka mo madadaanan yung ano ba yun? Trigger bar yata yun eh. Basta, tsaka may madadaanan. So, for this one, sa umpisa pa lang, madadaanan mo na siya.
Kaya sumaswabe na siya. Akala mo same siya sa tunay. Sa tunay, ganun din yata eh. Okay? So, ito na. Ayan o. So, medyo hindi pa siya, teka. Itong unit mo lang kasi brand new kasi ito eh. So, parang kasi may mga adhesive. Parang may adhesive siya kasi dahil sa meron siyang oil, di ba? So, parang nagiging sticky siya. So, ganyan na natin. Yan, okay na. Yan. So, parang ano siya, parang same siya sa tunay. Yan, suwabing-suwabe. Okay? So, tapos yung trigger niya matigas. Okay. So, ito, Sir Alan, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay, muzzle. Okay. Inserting the magazine. So, pag in-insert mo yung magazine, ito kasi, yung space kasi na ito medyo maluwag. Yan. Medyo, hindi naman sobrang luwag, medyo lang, compared sa ibang brands, no? So, ewan ko lang kung bakit ganun yung gawa nila. At tingin ko, kulang sa taba yung magazine, kaya ganun. Kulang sa taba. At tingin ko lang. So, basta tatandaan mo, pag to pinasok mo, make sure na wag mo siya igaganon. Pag, yan, ito papakita ko sa'yo, di ba, ganyan. Pag pinapasok mo to, make sure na nakaganon ka. Huwag mong gagawin pasok. If ever na ipapasok mo siya, hanggat maaari kung pwede pa ganun ka, pa ganun. Okay, para talagang diretso siya. Okay? Yan. Tapos kung gusto mo pa, i-check mo, medyo i-twist mo bang pa ganun. Okay, so yan, ganyan na. Tapos kasa natin. Okay? So, FPS test muna natin and blowback test siguro. Tapos accuracy test tayo. Okay, so to, 0-0. Alright? So, as usual, ito na naman, matigas na naman yung trigger. Okay, so, firing. Pero medyo nasanay na rin ako. 334.6. 347.5. 320. 320.4. Okay. So, ang nangyayari kasi ang technique, kung yung ibang mga barrel, pag yung trigger, nilalagay ko dito lang. For this unit, nilalagay ko yung trigger dito. Para mas may puwersa. Okay. So, ngayon, for the accuracy test, I'm going to give you the third bilog target from the top and from the bottom. So, basically, pinaka-center and it's on the leftmost side. Okay, so send ko sa yung picture para makita mo. Alright, so I'm always shooting at the center of the mass or the center mass. Tapos tingnan natin kung saan tatama. Okay, my distance to the target is 2.3 meters. Okay, the target size is 2 inches. Alright, so ito. Try natin. Wait lang. Medyo mahirap lang. Okay, medyo mababa siya. Medyo mababa din. Medyo mababa. Hindi ko sure. Wala nang gas. Hindi ko sure kung dahil sa hop up siya. Kasi hindi ko naman in-adjust yung hop, no? So, wait. Yun. Wait, wala nang gas eh. Lagyan natin ng gas. Hindi ko sure kung pero sa medyo mababa siya. Hindi siya tumatama doon sa pinaka-center. Mahirap makita kung diretso yung hap eh. Madilim na kasi. Yan. Okay. So, check. May bala. Okay. Wala eh, mababa talaga siya. Mababa nga, lumagpas sa baba eh. Bakit siya mababa?
Nung tinitingnan ko sa side, kung diretso, natatama ako yung gitna. Pero pag tumitingin ako sa ganun, tumatama siya sa ilalim. Medyo naguluhan ako. Although, diretso siya, pero mababa lang. So, medyo nahirapan ako, ano ba to? Kailangan ko ba i-calibrate? Kailangan ko ba i-adjust yung hop? Paano ba to? Diretso naman kasi eh. ito yung minsan yung mga mahirap. Hoy. Ayaw pumasok ah. Yun. Hindi rin pala pwede sobrang taas. Kasi hindi papasok. Kumbaga, parang angat lang konti. Okay. Kaya lang. Kasya pa ba yung gas nito? So kapag nahihirapan ka na sa gamitin yung kuko, kasi nilagyan ko na ng bala, no? So matigas na siya pag ginagamit yung kuko. Pwede mong gamitin yung nozzle, yung tip. Para ipupush mo yung Okay. So, ito, try natin. Ang bala. Mababa nga siya. Nahirapan ako. Mababa yung aiming niya. Mababa yung zero niya. Nasa 6 o'clock. Nasa 6 o'clock. So, sa tingin ko kailangan adjustin yung hop. So, tingnan mo na lang. So basically, dito sa setting ko, mababa yung zero niya, nasa 6 o'clock siya. So pagdating sa inyo, kung ano yung target na babarilin mo, adjustin mo na lang yung hop up. So, kung sa tingin ko siguro baka kailangan medyo malayo pa konti ito eh. Para kahit paano medyo eksakto. Okay, so ganun siya. Pero ang importante kasi is diretso. Kasi hindi ako sure kung na-adjust yung horizontal yung Na-adjust din yata ito yung horizontal. Parang papokpokin lang yata ito. Hindi ako sure. Pero so anyway, basta diretso siya eh. Yung medyo mababa lang siya, 6 o'clock. So, kailangan lang i-check mo lang yung hop. Yun lang yung isang So, tumatama naman siya sa 2 inches target. So, pipicture lang ko, send ko sa'yo. Okay, para makita mo na diretso naman siya. So, basically, accurate naman siya. Mababa lang yung zero niya. Based on 2.3 meters. Okay, so hindi ko alam kung gaano kalayo yung zero na to. Kaya, yun nga, medyo mahirap. Okay, so kaya kailangan testingin mo sa inyo. Alright? So, ayun Sir Allen, nag-open na yung slide. So, removing the magazine. Okay, wala nang bala. So, okay naman yung unit. Kayo na lang mag-adjust sa hop. Tapos, yun. Wala na magagawa dun. Okay? So, ipapak ko na siya para Hindi, wait. So, tawag dun? Nag-open na yung slide, removing the magazine. Okay, so para bumalik siya, avoid pushing this down. Okay, so pull back the slide para bumalik siya, Kasi may lock naman tong slide catch. Okay, so pull back. Ayan, pull it back, tapos baba yan sarili, then release. Okay, so bakit ko ganun tinuturo? Kasi nga, ito kasi actually aluminum kasi yata ito, if I'm not mistaken. Tapos ito kasing slide catch, this is made of steel or lata or yero. So, mas matigas to kaysa sa dito sa slide. So, kapag ginaganon-ganon mo yan, makakayod kasi itong slide mo, pupudpud siya. So, darating yung time,
kapag hindi na siya mag-open, ano, kasi makakayod na siya. So, alam ko kasi, may nakita rin naman ako sa YouTube na parang may nagturo na pag yung mga Glocks, yung ganitong klase, kapag ka nag-open yung slide ng ganito, huwag mo daw siya pa-push down. Kasi nga, matigas nga daw sobra. Which is true, kasi nga sa tunay, mas matigas yung spring. So, mahirap siya i-push. Yun yung sinabi. Which, sa tingin ko, nga, no? Yun nga iniisip ko, mahirap din siya ma-push. So, dapat talaga hilain din. So, sa airsoft, ganun na lang din tinuturo ko para at least ma-protection na natin yung slide. Hindi mapudpud yung kanal. Ganun siya. Okay? So, yan. Kasi maganda rin naman kasi tingnan pag nag-open slide. Yan, di ba? Tsaka, syempre, maganda tingnan pag hindi nasira yung unit. Kasi sa naman, ganun ka ng ganun, di ba? Tapos, pudpud na. Oh. Well, pwede naman siyang maremedyohan if ever na napudpud na. Pero, kikikilin mo siya, gagawa ka ng bagong kanal. Pero hindi na siya original. So, pangit na siya. Gets mo? So, mas maganda pa rin yung original. Iwasan mo na lang yon. Total, sa tunay naman kasi, sa sobrang tigas ng spring, mahirap din talaga siya i-push down. So, hilain mo na lang. Gets mo? So, yun. Tapos hammer down mo siya para... Actually, iba to eh. Pero parang ganun din yata eh. Ito, hindi ko pa na ito na-testing. May testingin lang ako. So, usually kasi, hinahammer down natin, di ba? Para hindi siya puputok. Pero iba kasi tong unit na to eh. Testingin ko nga. Ganun din pala. So, ayan. So, pansin mo, walang bala yung magazine, di ba? Pero puputok siya kasi nga, yung power kasi ng airsoft nasa magazine. So, kahit walang bala, puputok siya. Kaya kailangan, i-hammer down mo para hindi siya puputok. Okay? So, ayun, Sir Allen. Hope na-gets mo yung tinuro ko for your unit. Meron pa ba akong kailangan sabihin sa'yo? Medyo kakagaling ko na sa trangkaha. So, medyo nahihilo pa ako konti. So, medyo nadi-disorient ako. Teka lang. Wala naman okay na to. Basta if ever na may mga question ka, message mo na lang ako. Saka ko na lang explain sa'yo. Tapos saka ko na lang sisend sa'yo yung mga videos na nagawa ko. Kasi marami na naman ako video tungkol dito eh. Okay? So, ayun sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.